purihin, ngalan niya ay dailain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, at ng nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya't pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makikinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batoong kablihan nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng may awiting, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y
huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilan ng masa, ako ay tinutokso. Doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawa, sila ang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sa pag-ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makipagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos."
Ngunit, iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya, pati ang masasamang espiritu. At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, ngayon po ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, huling linggo ng buwan ng Enero. Kaya para sa lahat ng mga tinanggap nating biyaya at natutunang aral sa unang buwan ng 2024, bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. No? No? Di ba kapag natatapos ang isang programa, ang isang pagpapakita, ang isa pong presentation, kapag natatapos ang isang gawain, sa sobrang saya natin at pasasalamat, napapapalakpak tayo. At yun ang ating damdamin ngayong natatapos na ang buwan na ito. Yung palakpak na ating ginagawa, huwag ninyong kalilimutan, yan ay para sa pong Jesus Nazareno lamang. Sabihin nga natin ng malakas, mahal ako ni Lord. Sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Thank you, Lord, sa pagmamahal na ito. Lahat ng nakakaramdam, lahat ng nagsasabing mahal siya ni Lord, taas ang dalawang kamay. Diba? Ang ganda nating tignan na lahat tayo ay naniniwala. Siguro para doon sa mga taong gumaling na sa sakit, nakahanap ng trabaho, nakatanggap ng magandang resulta, nagkaroon na ng love life, para sa mga taong nakabayad na at nabayaran na ng utang, mas madaling sabihing, mahal talaga ako ni Lord. Pero para doon sa mga nagsisimula pa lang ang taon, patong-patong na, sunod-sunod na, sabay-sabay na ang pagsubok at problema, Father, saan banda ako mahal ni Lord? Kung titignan po muna natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa pangalawang pagbasa muna tayo. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa na lahat ng uri daw ng tao ay may kanya-kanyang pangamba sa buhay nila. Kaya huwag niyong isipin na yung mga mayayaman, yung mga nasa mamahaling subdivision, yung mga milyonero o milyonaryo, ay walang pangamba sa buhay nila. Maniwala kayo. Pare-pareho tayo may pangamba sa buhay, katulad ng mga kinasal at hindi kinakasal, ng may asawa at walang asawa. Ganon din ang mahihirap at mayaman, ang mga bata at matanda, ang mga ordinaryo at kilalang tao. May kanya-kanya tayong pangamba sa buhay. Isang katotohanan, isang paalala sa buhay ng bawat tao
na may kanya-kanya tayong mukha ng kalungkutan at kasiyahan. May kanya-kanya tayong bahagi ng kalakasan at kahinaan. Kaya nga, walang lugar ang panghuhusga sa kapwa. Hindi mo alam kung anong pinaglalabanan at pinagdadaanan ng iyong kapwa. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili. Sa ugali pa rin tayo magkakatalo kung anong mas paiiralin at kung ano ang mas palilitawin mo. Kaya alam nyo, natutuwa ako kapag naaalala ko yung natutunan kong acronym nung ako po ay nag-mission last year sa Abu Dhabi, sa gitnang silangan. Parang naikwento ko ito dati sa inyo, nung namamasyal kami, nakakita ako ng karatula nakalagay, POD only. Sabi ko, ano kayang POD only? Tinanong ko yung Pilipinong kasama ko, ano yung POD? Sa amin kasi sa Pilipinas, sa simbahan, ang POD, ang ibig sabihin, Priest of the Day. Sabi, ano yung POD dito? Sabi niya, Father, parang PWD yan sa atin. Dito sa atin, pag sinabing PWD, Persons with Disability. Ano yung POD? Dito sa amin sa Abu Dhabi, ang POD ay People of Determination. Araw-araw, tinitignan ka ng Diyos. Ginigising ka ng Diyos. Hindi bilang isang taong puno ng kapintasan at kakulangan. Araw-araw, mabuhay ka. Gusto ng Diyos, mabuhay ka bilang isang taong merong pa ring kakayahan. Pumili ka. Sa huli, taglay ang Espiritu Santo, taglay ang mga natutunan natin kay Kristo, malalagyan mo pa rin ng kwenta ang kwento ng buhay mo. Kaya kung paano pinalayas ni Kristo sa Ebanghelyo natin ang masamang espiritu dun sa lalaki, hayaan mong sa pagtatapos ng buwan na ito, palayasin sana ng Diyos ang espiritu ng kaduwagan at kadamutan na pumipigil sa iyo para magsabi ng totoo, para tumulong sa iba, para gumawa ng mabuti, at para magturo ng tama. Ngayon po ay National Bible Sunday. Sana huwag tayong maduwag na ipahayag ang salita ng Diyos, hindi lang sa salita, lalo na sa ating mabubuting ginagawa. Hayaan mong patahimikan ng Diyos ang ingay sa isipan mo dahil sa mga bagay na tumatakot sa iyo. Patahimikin ng Diyos ang mga bagay sa isip mo dahil sa mga iniisip mong pagdududa, paghihiganti at panlalamang. Pigilan nawa ng Diyos ang matalim at sinungaling mong bibig. Naalala ko yung guest namin sa programa naming Testimony doon sa TV Maria. Nung bumabati siya sa kanyang mga kamag-anak, imbis na sabihin niyang shout out, alam niyo ang sinabi niya, shout up nga pala sa mga kaibigan ko. Kaya tawa kami ng tawa. Imbit na shout out, shut up ang sinabi niya. Tama. Para sa taong ito, shut up na sa mga kasinungalingan mo. Shut up na sa mga paninira at panguhusga. At shout out sa mga taong matapang
magsabi ng totoo at gumawa ng mabuti. Tandaan natin ang babala ng Diyos kay Moises at sa mga propetang tinawag niya sa unang pagbasa. Kung ang mga hindi nakikinig at sumusunod ay parurusahan, kayo din na mga nagtuturo ng mali at nagpapakita ng masamang halimbawa. Kaya alam nyo, mahirap magsalita dito sa harap. Alam ko, pagkatapos kong magsalita sa pulpito, hahanapin ninyo sa ugali at ginagawa ko ang mga pinagsasabi ko. Ipagdasal niyo po kaming mga pari. Sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, hindi man laging madali at masaya ang mga bagay sa buhay natin. Wag na wag mong aayawan at susukuan ang manalig at umasa na laging may simula sa bawat ending. Kaya para sa lahat ng ating natutunan, maraming salamat. At para sa lahat ng bawat bagong simula, Lord, walang hindi kaya. Basta ikaw ang lagi naming kasama. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin po tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim nating sabihin, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan,
at ang iba pang mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo maging mas mapag-aruga't maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipanalangin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang trahedya, karahasan at digmaan, ang mga katutubo at bilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang iyong bayan. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
ito, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagmamahal sa iyo, ang walang sawang nagliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos, Ikaw ang naging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang bigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang nakita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na aawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihinlay, pagkat ang tulong mo sa tinay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galang. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galang yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihinlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maari na po niyong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli, sa ngalan ng ating Kura Paroko, Father Jun Sescon, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat po hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong, donasyon para sa mga gawain at programa ng ating parokya. Ang mga pinansyal at material na tulong po ninyo ay malaking bagay bilang tanda ng pag-ibig ng Poong Nazareno sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Salamat dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa nyo pa rin pumili ng kabutihan. Kasama kayo ng simbahang ito sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,